Sa isang napaka-perpektong gabi kung saan may isang malaking buwan na nakaagaw sa atensyon ng mga tao. Kasabay noon ay isinilang ang isang bata, June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Ang lahat ay nabigla sa kanyang kaibahan. Siya ay mayroong malaking ulo na malimit makita sa kanyang bayan at ang batang ito ay pinangalan ng Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rayolanda o kilala bilang Pepe. Sige pa. Noong 3 taong gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo sa kanyang bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Maaari mo bang basahin ito, anak? A, ba, ka, da, I, ga, ha. Paano naman kung sa Ingles? E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Kung sa Espanyol naman? Nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amen. Binabasahan ni Doña Teodora si Pepe ng isang aklat na kanyang kinaugalian na pinamagatang Amigo de los Niños. The kids are running and someone fell. Pepe, nakikinig ka ba? Opo, ina. Anak, alam mo ba ang kwento ng batang gamo-gamo? Hindi po. Kung gayon, babasahin ko ang kwento para sa iyo. Pinagsabihan ng inang gamo-gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara para hindi siya masunog, ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana'y hindi siya napahamak. Pepe, naiintindihan mo ba ang kwento ng batang gamo-gamo? Kailan po ba nangyari, ina? Ngunit, ina, ako'y bata at matapang. Bakit ko pipigilan ang aking sarili na maabot ang aking gusto? Gaya ng batang gamo-gamo na siya'y naakit sa apoy. Gusto ko po bang mahanap ang aking kasagutan? Kailangan ko po bang mamatay tulad ng batang gamo-gamo? Kaya't Pepe, hindi mo dapat tularan ang batang gamo-gamo, sapagkat dapat ay lumayo siya sa apoy nang hindi nabuwis ang kanyang buhay. Masayang nag-aaral si Jose kasama ang kanyang kapatid na si Concepcion. Naglalaro ng kung ano-ano, hindi inaalintana kung ano ang susunod na pangyayari. Sa kadahilan lang siya ay may malakas na pananalig sa Poong May Kapal. Noong siya ay 4 na taong gulang, ay namatay ang kanyang pinakamalapit na kapatid na si Concepcion sa edad na 3. Huwestiyon ni Jose ang Panginoon kung bakit ang kanyang kapatid pa ang lumisan sa sanlibutan. Panginoon naming minamahal, bakit siya pa sa mura niyang edad siya ay lumisan? Pepe, aking anak, tagapin na naman natin ang mga pangyayari. Alam kong siya ay lumisan at masaya, kasama ang ating Poong May Kapal. Tama na, aking anak.
sapagkat ang kanyang alaalay mananatili sa ating puso. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng marka at bigati sa murang pag-iisip at damdamin ni Pepe. Makalipas ang maraming buwan, Marunong ka na sa taong ding iyon, sa tinuruan si Pepe ng iba't ibang pribadong tagapagturo. sa matematika at relihiyon. Patingin ko wala na akong may dagdag pa sa iyong kalaman, Pepe. Dahil po yun sa iyo, Maestro Celestino. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sa pangaral niyo po sa akin. Dahil yan sa taglay mong katalinuhan, Pepe. Sumunod na mga nagturo si Maestro Lucas Padua sa lingwaheng Espanyol at Latin. Maraming salamat po, Maestro. Ngunit ako po'y nag-aalala tungkol sa aking kaalaman sa lingwaheng Espanyol dahil hindi ko po masyadong kabisado. Mag-alala ay huwag mo dapat gawin, sapagkat sa edad mong ito ay ang panahon kung saan marami ka pang dapat na matututunan. Maraming salamat po ulit, Maestro Padua. Si Maestro Leon Monroy ang huling nagturo kay Rizal ukol sa paghahalaga ng sining. Mahilig ka ng tunay sa sining, ang pag-iiskultura, ang pagpipinta, at higit sa lahat sa pagsulat ng tula. Lahat ng ito'y biyaya ng Panginoon sa akin, Maestro. Sa bawat araw na lumipas, mula noong namatay ang aking guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ang aking tatang na ako ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Kinakailangan na ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan. Mahal ko, hindi maaaring palagi lang siya dito sa ating tahanan turuan. Hindi ba't alam mo namang masakitin ang ating anak? Oo, ngunit masasanay at talakas din ang kanyang katawan. Ipinatawag niyo raw ako, tatang. Oo, Pasano. Ihatid mo sa binyan ng inyong kapatid na si Pepe. Doon na muna siya mamalagi at mag-aaral. Opo, tatang. Kinalaunan ay naghanda na si Pepe at si Pasiano patungong binyan. O anak, akala ko ba gusto mong mag-aral? Opo, tatang. Ngunit, bakit kailangan ko po bang mag-eskwela? Pwede naman ako turuan ni nanang dito sa bahay. Ang dami kong natutunan sa kanya eh. Hindi lahat ng bagay ay matututunan mo sa loob ng bahay. Hayaan mo, dadalawin naman kita palagi doon. Anak, saka dapat kang matuto ang higit na palaging nakasukob sa pamilya mo. Di ba, Pasiano? Ama si tatang. O sige na, bilisan mo, Pasiano. Ihatid mo na ang iyong kapatid na si Pepe. Ano po? Nagmano na si Pasiano, kasunod si Rizal at dali-daling lumabas. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo, anak ko. Alis po ako, nanang. Mag-iingat ka, anak ko. Diyos, Pepe! At doon na nga nagsimula ang aking pagkikibaka na malayo sa aking pamilya. Unang araw ko pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Puntira po, senyor. Isa lang din. Puntira din. Tunto! Maliit ka lang ng bata. Kunti pa ang alam mo. Akin na ang kamay mo. Ilagay mo sa misa. Para bumaon sa utak mo ang matagal mo ng alam. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang naranasan sa aming tahanan. Kabilang na rito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o sa may ginawang hindi tama. O Jose! Naranasan ko rin kutsain ng aking mga kamag-aral. Chonggo! Ako, Chonggo! Tinawag ako, Chonggo. Ikaw, bangus! Di ba na bangus kaysa lang sa'yo? Panday, maitis, at wala ka lang. Anong nangyari dito? Si Jose po nagpasimulan ng gulo nito, ama. Akin na ang kamay mo. Bagamat ako ay halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Ayos ko yung saksiyan ng pagpitay sa totoong paring martir, mga taksil sa simbahan, mga irihe.
Sa aking murang edad, nasaksihan ko ang pagmamalupit at pag-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino, gaya na lamang ng pagbitay ng 3 pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman talaga nila ginawa. Habang binibitay at 3 pari, isinama ako noon ng aking kapatid na si Pasiano. Roon ay nakita ko ang sobrang paghihinagpis niya dahil sa naging malapit siya sa isa sa mga pari, si Padre Jose Burgos. Matapos ang karumal-dumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natamo ng aking puso't isipan, sapagkat ang aking ding mahal na ina ay nasangkot siya sa kasalanang ibinintang sa kanya, na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyo Jose Alberto. Sir Penguenza! Lumayas ka dito! At ikaw naman, Chidora, ganyan ba ang igaganti mo sa akin? Wala naman akong ginawa kundi maging isang mabuting asawa sa iyo. Ako'y nagsasakripisyo para sa ating pamilya. Tapos ganyan lang ay susukli mo sa akin? Kikardon! Kailan mo pa ako niloko? Ayan, ako paliwanag naman. Alberto, anong dahilan at naparito ka? Nalaman kong may ibang kinakasama ang aking asawa. Ngayon ay pinaplano kong hiwalayan na siya. Ano? Hindi maaari. Naiisip mo ba kung ano ang sasabihin sa akin ng ibang tao? Huwag mong hayaang pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mong hayaang masira ang pangalan pinamana sa atin ng ating mga ninuno, Alberto. Bilang ikay aking kadugo at lubos kong pinahalagahan ang iyong payo, maski piliin ko lamang makinig sa iyo at magpalaya na lamang. Ito ang mainit na sabaw. Inumin mo muna habang mainit pa. Totoo ba ang nangyari? Chidora! Ano ba ang nangyari? Bakit nagsisigaw ka rito at hanggang sa baba naririnig kita? Plano mo ba akong patayin? Kaya't nilagyan mo ng laso ng sabaw na ipininom mo sa akin? Ano? Walang laso ng sabaw na yan. Anong pinagsasabi mo? Anong wala? Ipininom ko to sa isang aso niya at ito'y namatay. Ibig sabihin, balak mo talaga akong patayin. Tumigil ka nga dyan, Chidora. Anong pinagsasabi mo? Walang laso ng sabaw na iyan. Huwag ka nang magkaila. Huwag mo akong pagbibintangan. Walang laso ng sabaw na iyan. Magandang umaga. Kayo po ba si Doña Chidora? Ako nga po. Ano po ang sadya ninyo at bakit kayo naparito rito? Sumama ka sa amin. Inaaresto ka namin sa pagtangkang lasunin ang asawa ng iyong kapatid. Wala akong kinalaman sa kanyang ibinibintang sa akin. Sinisiraan niya lamang o wala akong kasalanan. Sumama ka sa amin. Huwag ka nang manglaban. Sumama ka sa amin at mahinamin. Bitawan niya ako! Sinisiraan niya lamang ako! Walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan. Kasama ang mga Gwardiya Sibil, pinaglakad ang aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahirapan. Ika-10 ng Hunyo taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila. Doon nagbabakas sakali kaming ako'y makakapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka namin pwedeng tanggapin sa paralan. Una, ikaw ay nahuli sa itinakang araw ng rehistrasyon. Pangalawa, ikaw ay mukhang sakitin at pagpatin para sa iyong edad. Paumanhin mo, Padre Magdula. Sisiguro kong mahusay na mag-aaral itong si Jose. Kaya nararapat natin siyang tanggapin sa paaralang ito kasi magdudulot siya ng magandang reputasyon. Maraming salamat, Maestro Manuel Burgos, na ako'y pinagbigyan na makapag-aral sa Ateneo Municipal. Kahit ako'y nahuli sa rehistrasyon at sa kabila na aking patpating katawan. Walang anuman iyon, Rizal. Sana'y pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Hindi naging madali ang mga unang taon ko sa Ateneo.
Lubos kong pinaghirapang makamit ang mga matataas na grado upang matuwa sa akin ang aking nanang na sa mga panahong iyon ay kasalukuyang nasa paitan pa. Kumusta na po kayo, Nanang? Ako'y lubos na nangungulila sa iyong biglang pag-alis. Oo nga anak, huwag kang mag-alala. Maayos naman ang kalagayan ko dito. Kumusta naman ang pag-aaral mo sa Maynila? Mabuti na po, Nanang. Matataas po ang grado ko. At 3 buwan na lang po, Nanang. Ikaw ay makakalaya na dito. At tayo ay magsasama muli. Sana nga magkatotoo yan, Pepe. Sa unang bakasyon ko sa aking pag-aaral sa Maynila, ako'y lumuwas muli sa aming bayang Calamba at sa panahong iyon ay nagkakatuon na ang mga pangarap ng aking nanang na sa wakas ay kasama na namin siyang muli dito sa Calamba. Ipinagpatuloy ko ang aking sipag sa pag-aaral. Ako'y nakakuha ng mga medalya at nananatiling mataas ang aking mga grado. Napagkahusay mo magsulat ng mga tulaos eh. Pagpatuloy mo lamang ang pagsulat. Ako'y nakakasigurado na ikaw ay may magandang kinabukasan sa larangan ng literatura. Gracias, Padre Sanchez. Binabati kita. Noong ako'y nasa 16 na taong gulang, nadama ko ang unang pag-ibig sa dalagang nagangalang si Gonda Katigbak na taga Lipa, Batangas na nagpatibok ng aking puso. Nang minsay dumalaw ang aking kaibigan na kasama ang dalaga, lubha akong nabighani sa taglay niyang kagandahan. Sa wakas, dumating na rin ang araw ng aking pagtatapos. Natanggap ko ang pinakamataas na parangal at aking ring nakamit ang Bachelier ng Artes. Matapos akong makapagtapos ng pag-aaral sa paaralan ng Ateneo, kinakailangan ko na bumalik sa aking bayan, ang bayang Calamba, kung kaya't kinakailangan ko magpaalam sa dalagang unang nagpatibok ng aking puso. Kumusta, Jose? Ako'y ayos lang naman. Ngunit nais ko sana magpaalam sa iyo. Ako'y uuwi na sa aming tahanan. At baka hindi na tayo kikita ngayong bakasyon. Ako rin naman iuwi sa aming bayan sa Lita. Ngunit, dadaan naman kayo sa Calamba bago kayo pumunta ng Lipa, di ba? Baka makikita pa tayo. Sa hindi inaasahang pangyayari, dala ng kalakasan ng hangin sa Calamba noong si Segunda ay kasalukuyang paluwas na sa kanilang bayan, ay hindi na nakadaan ang kanilang sinasakyang bapor sa aming bayan kung kaya't hindi na kami nagkita mula noon. Isang gabi nang ako ay nasa Calamba upang magbakasyon ay nakaligtaan kong saluduhan ang mga general ng Guardia Sibil. 3 hagupit ang natanggap ko at inilapit ang kaso sa Malacanang, ngunit ako ay hindi pinansin. Isang buwan ang lumipas matapos akong makapagtapos sa Ateneo. Nakapagdesisyon ako na kunin muna pasamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang apelyido Rizal upang hindi makaagaw ng pansin sa mata ng mga Espanyol sa aking papasukang universidad. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas ay doon nakilala ko ang isang kaakit-akit na mahinhing dalaga na anak ni Tio Antonio Rivera na nagangalang Leonor Rivera.
Leonor, minsan hinihiling ko kay Bathala na sana hindi na lang tayo magpinsan. Hindi ko mapigilan ang aking naramdaman. Gusto kong ilabas at iyong namnamin at lasapin habang tayo magkasama. Gusto kong yakapin ng buong puso ang hinaharap habang kasama ka at hindi kita iiwan magpakailanman. Pero Jose, paano pag nalaman nila ang ating relasyon sa isa't isa? Ano na lang ang ating gagawin? Itatanan mo na kita kung magkaganoon. At sa ngayon, itatago muna natin ang ating lihim na ugnayan. Tatawagin kita sa miss upang ating kamag-anak ay hindi maghalata. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas na kasama ko ang aking mahal na si Leonor Rivera. Hindi maitatago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa. Ipagpagpatuloy ko na lamang sa ibang bansa ang aking pag-aaral dahil aking nakita sa Universidad ng Santo Tomas ang diskriminasyon sa mga Pilipinong mag-aaral na tulad ko. Hindi ko na matitiis ang mga pangapi ng mga propesor at namumunuan, kaya't napagdesisyonan kong ipagpatuloy sa ibang bansa ang aking pangarap na maging isang manggagamot. Sinundan ko ang payo ng aking kuya Pasiano. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Kumuha ako ng 2 kurso, ang medisina at filosofiya sa pagsulat. Ang pangungulila ko sa aking pamilya at sa aking minamahal na si Leonor ay dinaan ko lamang sa pamamasyal at pagbabasa ng iba't ibang akda upang libangin ang sarili. Makalipas lamang ang ilang taon ay tumungo naman ako sa Europa at doon ko sinimulang gawin ang Noli Me Tangere. Nakahanap din tayo ng maglilimbag ng Noli Me Tangere. Ang laki na itipid natin sa Berlin. Humingi lamang sila ng 300 piso para sa 2,000 kopya. Masyado kang nagtitipid, Rizal. Kaya ko namang bayaran ang gastos kahit sa iba tayo magpalimbag. Mas mabuti na nang makatipid. Salamat, Jose. Matapos ang iyong madilim na karanasan, palitan natin ng makulay na pangyayari. Maglibot tayo sa Europa. Maaari nga, para may mabaon ako sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Ilang araw lang ang lumipas na makabalik si Rizal mula sa Europa, ipinatawag siya ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang ukol sa Noli Me Tangere at nilalaman nito. Buenos dias, Rizal. Alam mo na siguro ang balita tungkol sa iyo. Delikado ang buhay mo sa ngayon. Kung kaya't nais kong lisanin mo ang Pilipinas lalong madaling panahon. Ayoko makita kang mamatay sa kamay ng mga pray. Ngunit, wala akong nakitang masama sa aking naambag. Ako man, wala akong nakitang masama sa mga sinulat mo. Sadyang mainit lang ang mata nila sa iyo. Ngunit kung yan ang iyong nais, ako'y lilisan na lamang sa lalong madaling panahon. Kidae kidos-los binti. Nang makabalik sa Maynila, minarapat ni Rizal magpatawag ng isang pulong upang bumuo ng isang samahan na tinatawag na La Liga Pilipina. Nais ko sana magpasalamat na kayo'y dumalo sa pagpupulong na ito. Ngunit ano ang iyong nais at ikay nagpatawag ng isang pagpupulong? Nais ko sana magtatag ng samahang mga Pilipino upang tuligsain ang pamamahala ng mga Kastila. Ngunit, gaano ka nagatitiyak, Sen, na tayo magtatagumpay? Marahil, alam naman natin lahat na sila'y labis na makapangyarihan. Ngunit,
Kaya tayo'y nandirito upang pagpuplanuhan ang ating isa sa gawang hakbang. Sang-ayon ako sa iyong mga plano, Jose, kaya't ikay magpatuloy sa iyong inihahayag. Ako'y nakatanggap ng sulat mula kay Gobernador General Despujol, kaya naman ako'y agad na nagtungo sa kanya. Good morning, Senor. I have received this letter that you want to talk to me in private. Yes, Senor. I was sent you this letter to know if you want to go back in Hong Kong. Why did you ask? Rizal, we have found this in the fellow cases of your sister Lucia. This is a Pobres Praelis, which is a satire against the Dominican friars. I don't know where it came from. When we arrived in Manila, the inspector threw a check my luggages. That is not art. Don't deny it. Science, you will be escorted by my nephew Ramon to Fort Santiago. Take him. Namalagi ako ng 4 na taon sa dapitan at doon ay nagtayo ako ng sariling klinika at sinubukan kong gamutin ang aking nanang, ngunit di ko siya lubusang mapagaling. Sa pangyayaring iyon ay nanawaan ko kung bakit hindi dapat gamutin ng isang doktor ang membro ng kanyang pamilya. Good day, Dr. Jose Rizal. I am Josephine and I'd like to inquire on the health of my stepfather. Please, sit here. Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini. Nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Siya ay isang napakagandang Irish na taga Hong Kong. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Naging matamis ang pagsasama naming dalawa. Kami nagnais na magpakasal ngunit hindi kami pinayagan ni Padre Uba dahil kinakailangan pang kunin ang pahintulot ng bishop sa Cebu. Samantalang Diyos, tayo ay kasal na. Jose, tinatanggap kita at nanaisin kong makapiling ka habang buhay. Nais kong ipatingin ang aking kasama. Siya ay may problema sa kabilang mata. Mukhang hindi lang yan ang pakay sa pagdalo mo sa akin, Dr. Valenzuela. Tunay ngang napakatalino mo, Jose. Nais ni Andres na ipaalam sa iyo kung handa na ang ating katipunan sa pagsugod sa pamahalaan. Tayo ay nakahanda sa ating adikahin. Masyado pang maaga upang isagawa ang ganyang bagay. Alam naman natin na hindi pa handa ang ating bayan sa malaking responsibilidad at kulang na kulang tayo ng armas at sandata. Ngunit paumanhin, hindi ako sangayon sa iyo. Ngunit nakaplano na ito at ito ang paraan ng paglaya mo dito sa bilangguang ito. Ayaw kong sirain ang aking mga salita. Maipapangako ko na hindi ako tatakas. At saka, pinayagan ako ni General Blanco na tumungo sa Cuba upang maging doktor sa mga hukbo at mapag-aralan ang mga bagay-bagay patungkol sa digmaang praktika. Mukhang hindi ka na namin mapipilit sa aming adikain, Jose. Paumanhin. Guardia Civil, gusto kong humanap ka ng tao mapagkakatiwalaan na maaaring magbanban sa sinasabi nilang isang lihim na samahan. Mayroon akong kakilala na maaaring makatulong sa iyo. At sino naman itong maaaring mong may rekomenda sa akin?
na ang kanyang kakayahan at talagang mapagkakatiwalaan. Kung gayo'y nais kong humayo ka at dalhin mo siya dito sa madaling panahon. Magandang gabi, Teodoro. Ang Gobernador General ay gusto kang makausap. Sa aking pagkakalam, wala akong nilabag na utos ng pamahalaan. Ano ang kanyang nais? Huwag kang mag-alala, ang Gobernador ay gusto ka lamang makausap. Kung gayoy... Magandang gabi, General. Nais niyo na po akong makausap. Kung gayo'y ikaw pala, Teodoro, ang tinatawag ng aking Guardia Civil, nais kong manunan mo ang isang samahan na sinasabi nilang katipunan. Sa anong kadahilanan, General? Ito po'y ang samahang ito ay naglalayon para sa isang himagsikan na laban sa pamalaan, kaya nais kong manunan mo sila. Bigyan mo ako ng ilang araw, General, at ako'y magbabalik upang ilahad sa iyo ang lahat ng aking mga nalalaman. Kung gayon, Teodoro, gawin mo ang lahat at gusto kong malaman ang lahat sa lalong mabilis na panahon. Magandang gabi, General. Narito ako upang mag-ulat. Magaling, Teodoro. Tunay na ikaw ay maaasahan. Sigit iyong nahiyag ang lahat ng iyong nalalaman. Ang kanilang samahan ay tinatawag na katipunan at ito'y pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Ang kanilang samahan ay maghihimagsik laban sa mga Kastila. Tunay ngang himagsik ang kanilang nais. Kung gayon, maaari ito na ang tamang panahon para hihanda ang ating buong Espanya at sanayang mabuti pa para sa malapit na himagsikan. At ikaw, Teodoro, ang nais kong mamuno sa hukbong ito. Maasahan niyo po yan, General. Kailangan ko ng magpadali upang di ako mabutan ng himagsikan. Balita ko, Jose, ang Bacoor de Luzon ay papunta sa Espanya kung saan patutungo. Kung gayon, tayo ay magmamadali dahil delikado ang buhay. Jose, saan kayo patungo? Bakit hindi pa kayo kumahangos? Kailangan ko ng magpadali upang mabutan ng Bacoor patungong Espanya. Ang Bacoor de Luzon? Naku, Jose, hindi na kayo aabot. Dahil ang Bacoor ay umalis na kani-kanina lang. Balita ko ay sa isang buwan pang balik nito. Sa gayon, pumarito ka muna. Makalipas ang isang buwan, lula ng isang barkong isla di Panay. Ako'y natuloy sa pagtungo ko sa Espanya at dooy nakausap ko si Don Pedro. Nais ko sanang hilingin na tumigil ka muna dito sa Singapore, Jose. Ako hindi mapalagay sa liham na iyong natanggap. Ang liyam ay natin ni Gobernador Blanco, ako ay umaasa na maging maganda ang patutungan ng lahat. Ngunit, Jose, masyadong matatag ang paniniwala mo sa gobernador. Alam mo na hindi siya pagkatiwalaan. Manalig lang tayo, Pedro. Ang lahat ng ito ay maayos din. Nanang! 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 O Maria, bakit? Ano bang nangyari? Si Jose! Si Jose! Ano nangyari sa kawawa kong anak? Bali-balita, dinakip siya sa sinasakyan niyang barko. Ang barkong Isla Panay. Diyos ko! Kawawa kong anak. Gobernador General, ang parte ng ating mga lupain ay unti-unti na nalulupig ng mga Indio. At sino-sino mga hangal ang namuno sa kilusang ito? Ayon sa natanggap kong liham, sina Mariano Liana ay nagtagumpay sa paglusob sa gitna ng lungsod at habang si Emilio Aguinaldo ay nalupig na ang Cavite. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan laban sa iyo. Una, ang sinumpaang pahayag mula sa iyong nakasalamuha sa buhay. At ang pangalawa ay ang mga katibayang dokumento tulad ng mga artikulo, tula, liham at mga talumpati na iyong sinulat. Walang masama sa artikulo tulad sinulat ko. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin kong malilinis ko ang aking pangalan. Ito lang ang maimumungkahi ko. Pinapahintulutan kitang mamili ng iyong manananggol. Ito lamang ang aking masasabi. Una, ang nasasakdal ay kailangan humarap sa pagliliti sa lalong madaling panahon. Ikalawa, si Jose Rizal ay mananatili sa piitan. Ikatlo, ang pagtatanggol ay gagampanan ng isang hukbong Kastila ng kusang manananggol. Ikaapat, magmumulta siya ng hanggang 1 milyong piso.
Nandito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal ukol sa kanyang kasong pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng mga kasamahang iligal. Si Rizal ay ginagawa lamang kanyang tupunin sa ating bayan at wala ako nakikitang masama laban dito. Isa pa'y mahirap unawain ang usapin ito dahil sa mga damdamin laban sa nasasaktan. Ngunit, paano mo ipapaliwanag ang mga ebidensya sa kanya ng mga hukuman? Ang mga hukuman hindi dapat maging mapaliganti. Mga ay dapat sila maging makatarungan. Tama. Kaya lahat. Aking sinasabayunan ang naturang hatol sa nasasaktan. Kung gayoy, wala na katapos na ang usapan. Rizal, ikaw ay hinahakulang barilin sa bagong bayan sa umaga ng ika-30 ng Disyembre. Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwalian na nangyari sa ating bansa? Krimen bang maituturing ang pagpapakabayani sa sariling bansa? Perdition finale. Déjame imperar al botón de fusilamiento. Imposible. Entonces, al menos, ahórame. El nombre del rey de España, cualquiera de la 20, la voz favor del criminal, también será ejecutado. Listo. Carga. ¿Cómo tú eres? Fuego.